Minsan, inaabol pa kami ng mga pulis kasi bawal that time. Nagsimula ako sa street food. Ang lahat ng ginamit ko ay hiniram lang. Naranasan kong naging abusuhin ako ng amo ko, ginamit yung skills ko, pero yung sahod ko, ganun pa din. Parang wala, kasi hindi ko pa rin namang na-experience din magkaroon ng basher. Mas ginusto kong maging isang negosyante kasi wala kang amo. Kapit mo yung oras. And then, the more kayo, the more kita. Yung ibang customer, hindi yung paninda yung pinupuntahan, kundi kung paano ka mag-treat ng customer. Alright, so good everyone. We're doing a small podcast right now, and this time meron tayong isang special guest. Itong guest natin is isang vendor, businesswoman, and also a content creator. In this episode, mag-share si Madam ng kanyang experience and magbibigay na rin siya ng ideas and tips para sa mga outcoming ng mga businesswoman na and also pinagsasabay yung pagiging content creator. So, wag na natin patagalin pa. Let's meet Ma'am Edralyn. Hi everyone! Hello mga katikla! Ako nga pala si Edralyn Movilla. I'm a vendor and content creator. Just call me on my blog, aka Tikla. So, ma'am, paano ka nagsimula bilang isang businesswoman as a vendor? Pwede niyo ba? Nagsimula po ako bilang isang vendor or businesswoman. Yung puhunan ko lang po is 5,000 only. So, nagsimula ako sa street food. Ang lahat ng ginamit ko ay hiniram lang. Table, tapos yung lutuan ko, butane lang that time, tapos yung ginagamit lang namin yung sidecar namin na motor, yun lang. So saan kayo nagro-route dun? Dito lang po sa kalye, sa may dito lang sa kalsada po. Minsan, inaabol pa kami ng mga pulis kasi bawal that time. Yes. So, bago ka maging content creator, ano yung buhay mo bago ka maging businesswoman at saka content creator? Yung buhay ko dati is isa akong nagtatrabaho. Bago maging content creator at saka maging businesswoman, nagtrabaho po ako sa hotel. And then, syempre, mas lumaki kasi akong nasanay na yung magulang ko nagbebenta ng negosyo ba. So, nung namatay yung father ko, nag-decide ako na magtrabaho sa hotel. So, syempre, minsan sa trabaho hindi nagiging perfect. Naranasan kong naging abusuhin ako ng amo ko, ginamit yung skills ko, pero yung sahod ko, ganun pa din. So, nag-decide ako mag-ipon muna. So, naka-ipon ako ng 5,000. After that, nag-resign ako and then nag-vendor. Yeah. So, pinursu mo na yung pagiging. Yes. So, ito naman, sino nag-inspire sa'yo para magsimula? Nag-inspire sa akin, sarili ko, syempre. Yung ko kasi, syempre sarili ko kasi mas ginusto kong maging isang negosyante kasi wala kang amo. Kapit mo yung oras. And then, the more kayo, the more kita. Totoo yan. Correct yan. So, ganun. So, sarili lang po yung naging ko. As in sarili ko lang po. Oh guys, the more kayo, the more kita. Yes. Magandang quote yan ha. So ito, anong pinakamahirap na challenge na naranasan mo bilang businesswoman as a vendor? Yung pinakamahirap, lalo na sa mga businesswoman o vendor, yung panahon, hindi permanente yung panahon. May panahon na maganda yung panahon, may panahon na maulan. Siyempre, sa negosyo, pag maulan, apektado yung negosyo, matumal. Pag maganda naman yung panahon, meron ding maganda may times na maganda yung kita, meron din may times na hindi magandang kita. Pero, not necessary na pag ganun yung mararanasan natin, huwag nating isipin na susuko na tayo. Correct. 'Di ba? Kailangan laban lang sa negosyo. Laban lang sa negosyo. Correct. Kasi ang buhay nga is weather lang, ika ni Kuya Kim. So ito naman, may time ba na gusto mo nang sumuko? Anong ang nagpatuloy sa'yo? Sa pagiging negosyo, At saka na rin? pagiging content creator. Same. Sa pagiging negosyo, hindi ko naisip na sumuko. At pagiging content creator, ngayong year lang, na-experience ko na parang ayoko na mag-content creator kasi hindi okay sa akin yung hassle, time management.
may isang tao kasing mahal sa akin na importante na siya din yung rason kung paano ako naging content creator na naging confident pero namatay siya. That's the reason why na may ilang buwan na as in hindi talaga ako nag-vlog. As in nag-red flag talaga yung ano ko. Yung engagement lahat. Pero now, continuous na. Yes po, ngayon continuous kasi nagdasal ako kay Lord at saka humingi ako ng sign na Lord, kung pwede, sana kung talagang para sa akin ang pagiging content creator, bigyan mo ako ng sign na para ipagpatuloy ko siya. Pagka kinabukasan, binigyan niya at kagad ako ng sign. May pumunta sa bahay ng mga bata, ng mga follower ko, mingi ng sticker. Hi Ate Tekla, ba't hindi ka na nag-vlog ganon? So, ibig sabihin, yung sign na yon binigay yun ni Lord sa akin na para ipagpatuloy ko ang pagiging content creator. So, dapat tuloy-tuloy lang. Correct. Ano naman pinaka-proud moment mo sa iyong business? So, syempre, pag madaming customer, at saka may, di ba, pag businesswoman ka, may time na makakaranas ka ng pagod, di ba? Pero, pag nakikita namin yung customer namin, lalo na pag nakikita mo sa mata nila or sa mukha nila na nagustuhan nila yung yung pagkain namin, as in binabalik-balikan to, ay nakakawala talaga ng pagod. At dapat sa pagiging businesswoman, hindi lang yung ano natin na dumami yung customer natin, dapat maganda yung trato natin sa customer. Kasi yung ibang customer, hindi yung paninda yung pinupuntahan, kundi kung paano ka mag-treat ng customer. Ito, yan. Yan. Kaya may times na pag wala yung isa sa amin or di kaya ako, hinahanap talaga. Kasi yung hinahanap nila kung paano kami mag-treat sa customer. Yes. Nice. So, para sa mga mga businesswoman dyan or other businesses or manager, ganun din dapat Yes. how you treat the customers or mga merchant. Correct. So ito, paano mo i-handle yung lugi o mahinang benta? Yun yung pinakamahirap na part. Pero, para sa akin, normal na yun. Oo. May time na lugi, may time na mahirap. Pero, hinahandle ko siya. Siyempre, pag nalulugi ka, kailangan may nakatago kang savings. Para in case nalugi yung lalo na kung maulan, di ba? May times na may produkto kasi na lalo na sa pagkain, dapat itong pagkain na to hindi mo na to kailangan ibenta. Yung pagkain na yan, lugi ka na. Normal lang yan sa isang negosyo na makakaranas ng ganun. Pero nasa sayo na yan kung paano mo i-handle, di ba? So, kailangan unang-unang dapat may savings ka para pagdating na malugi ka, may bubunutin ka. Anong sekreto mo kung bakit bumabalik yung mga customers mo? Yung sekreto ko, dapat itrato natin yung customer na kasi kami kung kami ng customer as in inaano talaga namin, tinitreat namin ng maganda. Sabi ko nga, yung customer, hindi lang yan binabalik-balikan yung pagkain na paninda mo. Pati din kami kung how to treat the customer. Siyempre, unang-una tinatrato namin sila ng special, may pagmamahal. Not, hindi lang customer na basta-basta isa-serve lang namin kung ano yung ano nila. At least may halo. Siyempre, kailangan nakasmile i-greet nyo sila ng magandang umaga, like that. As in, basta itatato lang natin ng maganda yung customer natin. So ito naman, paano ka naman napasok sa pagiging content creator? Actually, matagal na akong naging content creator, nagtatrabaho pa ako ng hotel. Pero hindi ko lang siya kinakarer. Kasi pag 'di ba, unang-una pag ma-monetize na tayo, parang maano na tayo, oy, kailangan ko ng ganito, ganyan. Pero parang hindi ko 'yun kinarer. Ngayon, last year lang ako as in bumalik sa pagiging content creator. Lalong-lalo na nung naging close ko si Shinshin, pati yung pinsan ko, si Diyang. Yun, bumalik sa... Chinek kasi ni Shinshin yung yung account ko. Sabi niya, ate, kailangan mo ganito. Ako nga na hindi pa monetize, nag-ano na ako, ikaw pa kaya na halos lahat, okay na yung account mo. Sabi niya, kailangan mo, kahit anong gawin mo, basta i-enjoy mo lang yung pagiging content creator. Kaya nun, inano ko siya talaga, kinarer na. So, by the way, bakit pala Tekla yung
Tekla po yung name ko kasi yung name ng store ko is Tusuka ni Tix. Tekla kasi yung Tusuka asawa, ni- Tusuka ni Tix. Tekla kasi yung asawa ko Tikling at saka ako Tekla. That's the reason why na parang kinumbine namin. Oo. So, yun pala, that's yeah. the reason bakit yung ano. So, bakit di ka gumawa ng page na lang na ganun? Tekla na lang yung ano. Oo. Kasi parang sa akin mas hassle, mas mas Kung saan- syempre ako busy ako sa pagiging businesswoman tapos mag-aano pa ng mga content nasimulan na natin sa main account ko. Actually, Bakit pwede pa naman talaga ako actually may page ko pero hindi para sa pagiging vlog, para sa business ko. Yung Tusuka ni Tix. So ito, paano nakatulong ang content creation mo sa business mo ngayon? Unang-una, nakatulong to sa ang tawag nito. Syempre para everyday na yung yung Tusuka ni Tix, yung business ko. Nakakapag- Para libre na din ng syempre yung iba kukuha ka pa ng tao para mag-promote. So promote, syempre correct. ako pagiging content creator gagamitin ko na, 'di ba? Truth. 'Di ba? Hindi mo na kailangan magkuha pa ng ibang tao para makilala lang yung business mo. Totoo. Anong pinaka-viral mong content at kamusta yung experience? Yung pinaka-viral kong content, yung time na, kasi may time kasi nagmamanihan pag may nasasobrahan tayo ng blessing, Oo. sinishare ko. At saka yung burger ko, yung itong signature namin na most bun fries overload cheese, yun yung nag-viral sa akin. Diyan nakilala yung store ko. Kamusta yung experience niya? Syempre ang saya. Oo. Yung nakilala yun, lalo na blinag na ni Shinshin. Oo. As in, ni Definitely Pinoy, nakilala na din. Uy, Blinag, wow. as in, nag-viral siya. Pinilahan yun nung nandun pa kami sa top, dun sa sa kabila. sa kabila, Kasi dun pa yung pesto namin. pa yun eh. Pero at least ngayon, kahit hindi siya viral, at least binabalik-balikan na ng mga customer namin. Kasi nga, Nagustuhan nila. at saka yun, how you treat the Yes, customers na rin. correct. Yan. So ito, paano ka nag-iisip ng content ideas mo? Nag-iisip. Actually, so yun talaga yung pinakamahirap kung paano ka mag-iisip everyday kung ano yung i-content mo. Totoo yan, totoo As yan. in, ako kung ano na lang kung ano yung daily Daily vlogs. araw-araw ko, yun na lang yung inaano ko. Yung tapos kung may sobra akong blessing, nagpapamanihan pa rin ako. Pero hindi palagi. Tsaka minsan nagla-live ka eh. Yes, nagla-live ako, nagpapalaro sa mga followers ko. Deserve kasi nila yan eh, di ba? Deserve natin yan. Yes. May content ka ba na pinagsisihan mong i-post? Parang wala akong naiisip. Opo, parang wala naman po. Kasi, unang-una, bago kasi ako mag-content, iniisip ko muna kung okay ba yung content na yan, di ba? Kasi, di ba, kailangan pag mag-content tayo, kailangan muna natin pag-isipan Correct. bago i-post. Totoo. Kasi dyan kasi dadating yung mga basher natin, di ba? Pero sa ngayon, parang wala. Kasi hindi ko pa rin naman na-experience din magkaroon ng basher. So, ibig sabihin, wala akong content na parang pinagsisihan ko sa sarili ko. Kasi, ito na, yung question ko kasi is more about bashing na eh. Kung paano ka, if ever since sasabi mo hindi ka pa naman Correct. experience ng bashing, what if dumating na paano ka mag-handle ng negative comments or bashing? If ever dumating man. Siyempre, unang-una, kung magkaroon man ako ng basher, tatanggapin ko kung anong sasabihin nila. Pero kung ano man yung sabihin nila, i-explain ko din sa kanila. Kasi sa pagiging content creator, normal lang na makakaranas tayo ng mga ganun. Correct. Yung number one, yung mga basher, di ba? So, yan. Pero hindi ibig sabihin na pag makaranas tayo ng ganun, susuko na tayo sa pagiging content creator. Totoo. Yan yung una nating panghawakan. Maging isang, anong tawag dito? Kung para sa akin, magiging isa ko siyang inspirasyon para mas lalo ko pang gagalingan yung pagiging content creator ko. Correct. Yung Kasi basher. yung iba, Correct. ano ba yung tawag sa tinatagalog, dinuduroy pa? Yes, Parang- yung iba dinuduroy pa. Pero ako naman, pag may mga ganun, hindi ko siya dodoroyin. Pero I-message bibigyan ka ko. ng explain. I-explain ko lang. Hindi ko yung mas lalo ko siyang aasarin. Asarin. Hindi ako ganun kasi. Mabait si madam. ito ma'am, ito medyo common talaga ito. Madali bang kumita sa pagbablog? Actually, madali. Sabi ng iba madali.
Pero sa aming content creator, hindi. Hindi. Kasi unang-una, magkaka-views ka ng millions pero magkano lang yung kita? $8. Minsan nga, umaabot pa ng 9 million pero yung earning lang yan, alam mo kung magkano? Minsan $7, di ba? Ikaw kuya, di ba nakaranas ka niyan? Ganun talaga. Pero actually ako wala pa akong content na umabot ng millions. Hundreds pa lang. Soon, ano yan? Soon. Alam Kung ko. anong plano ni Lord, Chares. So, ito naman ma'am, medyo critical na questions to. Darating bang araw na magpo-promote ka ng sugal? At bakit? Yan yung gusto kong malaman ng mga follower ko. Hindi. As in hindi. Kahit pa ako maging sikat na vlogger or kahit ngayon, actually may nag-ano na sa akin yan, Message. may nag-message, pero para sa akin, yung pagiging content creator, plano yan ni Lord. Para lang sa akin na hindi ako a-accept. Kasi unang-una may mga followers ako na mga bata. Inaabangan yung mga videos ko. Para sa akin lang hindi ko tatanggapin kasi lalong-lalo na ako wala sa ko na mag-ano ng sugal kasi unang-una yung word na sugal, 'di ba? Yung word na sugal para sa akin parang hindi yan tama. 'Di ba? Sugal sa iba, okay yung sugal kasi siguro madadami na silang pera pero ako hindi ako mag-a-accept ng promotion lalo na sa sugal. Alam yan ng ibang So, sa mga diyan, mga nagbabalak, huwag yun na kasi ayaw nga ni madam. so, kahit if the price is right? Yes. No. No, okay. Wag talaga. Okay na ako sa sa Okay lang. magandang pamamaraan. Yan. So ito naman, anong pinakamasakit na karanasan mo bilang vendor or business woman sa ganitong business? Yung pinakamasakit na naranasan na ko nung time nung December as in last year. Yung time na December nandun kami sa una naming location. Syempre bumaha. As in bumaha talaga na yun na post sa social media. Ilang weeks akong hindi nakapagtinda pati yung ibang mga vendor. Syempre yung vendor yung pinagkukuhanan lang ng income. Syempre yung pagiging vendor namin. Tapos umabot ng time ilang buwan hindi kami nakapagtinda. As in wala. Nagpasko, walang tinda. Syempre nag-expect kami para Saan yung pwesto nyo? Doon sa pinakababa? Doon sa pinakababa as in nagbaha talaga yun. Yung ginawa ko pumunta kami ng office. Nakipag-usap kami ni Vice kung ano yung dapat naming gawin para lang makapagtinda kami. Yun yung pinakamasakit na naranasan namin na hindi kami nakapagtinda dahil sa bumaha doon. Kasi doon talaga, naalala ko yun pag dumadaan ako. Pag umuulan, talagang baha talaga doon. Anong pangarap mo para sa yung business? Ang pangarap ko para sa aking business ay magkaroon ng iba pang branch. Hindi lang dito sa Palo. Actually, madami na nagre-request kasi ako taga Samar, taga Katbalogan, taga Paranas. Syempre, mas madami akong kilala doon. Pero sa ngayon, mas nakikilala na ako dito sa Palo kasi taga dito yung asawa ko. That's the reason why kung bakit dito ako nag-stay or dito kami nagnegosyo. So, yung pangarap ko talaga magkaroon ng iba't ibang branch ng negosyo ko sa Samar or kahit yes, correct. Di na sila lalayo. Yung ginagawa ko sa Samar kasi madaming nagre-request. Pag nauwi kami, imbis na magpapahinga ako doon, no. Nagtitinda ako doon, ino-online ko, nagpapa-online ako, tas deliver kami. Yes, correct. So, ito, anong advice mo para sa mga gusto magsimula pero walang puhunan? Para sa mga gustong magsimula at walang puhunan, unang-una yung puhunan natin, sarili natin 'di ba? Tama. Una-una, sarili natin yung puhunan natin. Huwag tayong mawalang ng pag-asa. Hindi dahilan ang pagiging nawala kang pera, hindi ka makakapagsimula ng negosyo, no. Iwala natin sa isip na wala kang pera or wala kang pag-asa kasi ganito ganyan. Kasi ako bilang vendor,
nagsimula lang talaga ako sa 5K hanggang sa gumanito na yung business ko. Nagsimula lang ako sa tusok-tusok. Kasi nasa sayo yan, kung may tiwala ka sa sarili mo, or kaya mong, kung gusto mong magkaroon ng negosyo, unang-una magtiwala ka sa sarili mo. Kasi puhunan lang natin yung sarili natin. At mahalin natin kung ano yung gusto mong negosyo. Huwag lang puro income ka lang. Dapat may halong pagmamahal. Ika nga. Tama. So dapat ma-inspire po tayo sa mga sinabi ni Madam kasi kumbaga ikaw lang din makakatulong ng mo, yan, sarili mo. And para sa business mo later on. Anong gusto mong patunayan sa sarili mo at sa ibang tao? Maging isang palaban na babae. Hindi palaban sa sa ibang parte. Maging palaban katulad sa akin na kahit naranasan kong ma-down, naranasan kong mawalan, maranasan kong mabigo, lahat ng kasakitan naranasan ko 'yan. Pero hindi ko sinuko yung sarili ko. Yan, tama. Kasi hanggang nabubuhay tayo, hanggat nandyan yung Diyos, huwag tayo mawalan ng pag-asa. Kasi si Lord lang yung may plano. Ika nga, sabi nga sa Biblia na walang binibigay na pagsubok ni Lord sa atin kung hindi natin kayang lagpasan. Correct. 'Di ba? Magtiwala lang tayo kay Lord at saka sa sarili natin. Tunay. So ito ma'am, kung kakausapin mo ang sarili mo noong nagsisimula ka pa lang, anong sasabihin mo? I am very proud to myself. Kasi inisip ko talaga dati, grabe, dati talaga okay na ako sa tusok-tusok lang yung business ko. At lalong-lalo na sa gabi. Tapos, 'di ba may times kasi ako na pagkatapos ko maligo, kinakausap ko yung sarili ko sa salamin. Sabi ko, nakaka-proud ka talaga as in. Kaya kasi alam niyo kung bakit? Kinaya mo. Ang kinaya ko lahat ng dinaanan ko, kaming mag-asawa, lahat ng problema, pagsubok lahat. Pero nasaan ako ngayon, nandito pa rin, lumalaban at saka nakikipag sa mga customer at sa mga follower ko diyan. So yun ma'am, maraming salamat po ma'am Edralyn. Thank you so much. So ma'am, baka mayroon kang gustong i-shoutout at i-promote mo na rin yung business mo. Tsaka yung Facebook page mo na rin. Yes, hello po mga katikla. Kung gusto niyo makatilawit kan tikla, pinakamarasa. Chares! Balit kung gusto niyo makatilawit kan tikla mga baligya, pakadi na kamo MacArthur Park palo in front of Penro, bilngala po niyo an tusukan ni Tix. And then, i-follow po niyo itikla. Edralyn Movilla. Thank you so much. Salamat kuya. Maraming salamat po. So that's it for today's video. Follow for more.